Hi guys, so for this vlog, uh, Saturday, March 8 is today, March 8, AJ. So dito kami sa loob ng Walmart, no? Nag-freshen up kami, nag number 1, and then nag toothbrush, toothpaste, saka yung so last night dito kami natulog sa Hotel Walmart. Hotel Walmart. So initially doon kami nakapark. Nilapit ko dito. Bakit? Para makasagap kami ng wifi. So yan. Hindi alam na iba, no? Wifi ng Walmart 24 hours. And hindi rin alam ng iba na pwede ka matulog, no? Kaya tawag ng mga nagva-van life Hotel Walmart. Hotel Walmart. Actually nung natulog kami dito, may mga iba rin kotse na nakapark eh. So it's up to you, no? Kung gusto mo magpakalayo-layo ka, basta nasa parking lot ka ng Walmart, walang problema. It's just that kailangan namin ng wifi, babrowse bago matulog, no? Si Mrs. nasa loob nagliligpit. Niligpit mo na yung bed? Hey, we're leaving. Niligpit niya na yung bed. We're leaving. Yeah. Gagamitan natin na ano yan eh, para isak. Mag-restroom ka muna, ako na magtatapos. Okay? Sit down here, AJ. Bigyan kita ng slippers. So, ito yung sleepers, man. Ito yung mga sapatos. Okay. Sabi ko, ano kayo i-share ko sa inyo? Sabi ko, matagal na rin pala nung last time na nag-car camping kami. Yan, nagsabit lang kami dyan para maka-cover yung ano na. Mas maganda bumaba dito sa harap eh. Sa likod. Para may step ka. Meron kang step. Underneath, over there. Why? I don't know. Okay, so yung i-vlog ko ngayon, no? Car camping kami. Sa Pilipinas hindi ko alam talaga bakit tinatawag yung car camping yung mga nagte-tent camping. Car camping is kung matutulog ka sa car. Hindi yun dahil nag-drive kayo sa kotse. So dito kami natulog. I know, sit down, sit beside me. I'm gonna deflate this. I know. Come on, put your hood on. Come on, zipper jacket. I'm just gonna finish this. Okay, so when was the last time we did this? I think when we went to Colorado. Natulog kami sa ano naman, sa gas station. Get inside. Get inside. Okay. Nagreklamo si Bunso. Hindi, ito pala. Dito ka. Last time natulog kami sa Colorado. Ito ka. Oh, here. Here. Don't step on your shoes. Don't step on your shoes. Remove your sleepers. Remove your sleepers. Yan. Tulog kami sa sa gas station. So hindi alam ng iba, no, kung hindi kayo nagva-van life, hindi nyo alam yung mga nagva-van life natutulog yan sa dito sa Amerika, no? Sa Walmart or Cracker Barrel. Nakatulog na rin kami sa Cracker Barrel eh. So Cracker Barrel yung restaurant. Pinapayagan nila na matulog, mag-spend the night. Siyempre hindi ka pwede mag-camping dun during the day, no? Pwede ka lang mag-overnight. Tapos siyempre in return, siyempre bibili ka sa kanila kahit pa paano. Wala, hindi naman required na bumili ka, pero syempre courtesy din, ginamit mo yung facility nila eh. So yan, bibili ka, or sa Cracker Barrel kakain ka. Ganun ginagawa naman nagva-van life, doon ka magbe-breakfast pagising mo. So dito sa Walmart, ang lamig. Pag nag-van life ka sa Walmart parking lot,
may pagkain, kasi may pagkain, may tubig, yan, pwede ka bumili, murang-mura. Tapos pag may kulang kang damit, bumili ka damit dyan. Kulang kang sweater, bumili ka, kompleto, 'di ba? Tapos may restroom hanggang 11 PM, no? Bakit? Dati 24 hours ang Walmart eh. Naging 11 na lang after the scamdemic. So okay lang, no? As long as gawin mo na yung dapat mong gawin bago mag 11. Pag in the middle of the night naman, if you need to do number 1, pag lalaki, empty bottle ang sagot dyan, no? I suggest yung bote ng Gatorade para malaki-laking bunganga. Pag babae naman, last time ano kami sa Hotel Walmart sa Cody, Wyoming. Nag-drive kami sa sa gas station. Usually mga gas stations bukas yan 24 hours. So yun lang. And then syempre sabihin kompleto sa facility, no? Wala kang bayad sa So ito pala baka sabihin, ba't di na lang kayo mag-hotel? Ba't di ka mag-hotel? Yeah, may hotel kami. Ngayon ang hotel namin Saturday ang hotel namin. So dumating kami dito Friday night. 5 hours pa yung alam mo, mag-hotel kami dito. Tapos umaga punta lang kami ng Vegas, magdadrive kami. So sabi ko, okay na yun, lang tayo, SUV camping na lang tayo. Tapos sabi na miss ko, ay baka mamaya maawa sila sa atin. Wag niyo kaming kaawaan guys, hindi kami naghihirap. Sasabihin ko na, no, because it's part of the adventure. And then maganda rin yung bonding, and then syempre lalo na kung may anak kayo, matuto sila to stay out of their comfort zone. Ito si AJ sanay na to yung mami niya kasi nag-aalala kahapon, baka ganyan. Sabi ni AJ, we did this before. Sanay na ilang beses na kami natulog sa Walmart I know, I'm gonna close this. So in terms of security, syempre kasama pa yan sa I'm vlogging. And kasama pa yan sa binibigay na benefit ng Walmart, kasi may security tong lugar na to. May 24 hours camera to May 24-hour camera. Okay? And what else? Ano ba yung sasabihin ko? Yun nga it's part of the adventure. At kaya hindi rin kami pala nag-hotel kasi very flexible yung travel namin nung alis namin nung Thursday night. Dapat nga Thursday afternoon nang alis namin nagka-problema tong kotse. Separate video na so yun, na-extend, nakaalis kami alas 8 na. So imagine mo kung may hotel ka na hahabulin mo yung check-in, may stress ka sa pagdadrive. So mas maganda minsan kung saan kaabutan, doon ka na lang. So yan yung benefit naman ng SUV camping or car camping. Dito sa US kasi may mga lugar na alam na, hidden secret ng mga van lifers like yun nga, Walmart, Cracker Barrel. And then yung iba naman, magpapaalam ka kunyari sa manager, no? Papayagan ka. Pero sa Walmart automatic na yan unless paalisin ka. So the worst is paalisin ka. Generally lahat ng Walmart okay, no? Pero pagka kunyari nagpark ka sa isang lugar at may sumita sa'yo, the worst is papaalisin ka lang naman nila. So just drive along, yun lang yun. Walang kaso ng trespassing. Ang trespassing guys, yung pinaalis ka na, hindi ka pa rin umalis, yun. Pero generally open ang Walmart, lalo sa mga state na maluwag. Okay, hindi ko lang alam doon sa mga blue, yung talagang solid blue states, no? Like New York and Chicago, California, hindi ko lang alam, no? Pero alam ko blue state din tong Arizona Anyway, sabi pa na miss ko, yung boss niya na doktor, baka daw maawa sa kanya kasi ang awa na nga sa kanya dahil magdadrive kami. Kasi nga yung doktor na boss niya sanay mag-fly, kami nagdadrive. It's part of the adventure tsaka mas ewan ko, minsan nakakamiss din pagka naglo-long drive ka tapos matagal ka na hindi mamimiss mo rin talaga. Tsaka mas versatile kasi yung travel, and mas marami ka talagang mapupuntahan and mamimit. And shoutout kay Mike T ng Arizona. Kaya
hindi ko rin ano, sabi niya kasi may pinadala siya sa akin. Hindi ko rin kasi ma-set kasi hindi ko rin ma-finalize yung schedule kung pwede tayo makapag-meet dahil hindi kayo ano along the way. Taga ano siya Alvarado, Phoenix, Arizona, which is 2 hours away from Sedona, kaya hindi ko kung depende sa schedule namin, no? Pero gusto ko rin sana siyang i-meet, no? Kahit hi hello lang, sabi ko wala akong problema. Okay, so yan lang guys, no? Tatapusin ko na lang. Natulog kami sa Hotel Walmart. Sobrang lamig. Nagising kami kanina 5:30 dahil sobrang lamig. Bumaba na naman yung temperature. I don't know, 46 degrees, 47 degrees Fahrenheit. So ang ginawa ko, hindi ako nakatiis. Sinara ko na yung mga windows and then I turned on the heater para lang patayin yung lamig sa loob ng sasakyan. And then hindi ko alam to, Explorer pala automatic na mamatay on its own pag matagal na naka-idle. Which is a good thing. Excuse me. No, hindi ko na pindutin. And then by the time na masuffocate kami sa loob, hindi, inoorasan ko naman yan pagka time to go outside and then go to the restroom. Anyway, so tatapusin ko na, ginaginaw na pala si Bunso. So from Chandler, Arizona, 5 hours away to Las Vegas, no? Greetings. See you next time. Bye. Say goodbye.